Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan niyo ako guys. Let's go! At ang bait-bait ng presidente niya. Kung tayong lahat ang tatanungin, fire her ass. You're fired. Kung tayong tatanungin, bakit? Nakita naman natin kahapon, hindi naman siya nagper-perform din sa DepEd. Oo. Pero ang swerte niya, na naging presidente, during her time na siya ay vice-presidente, isang legit na mabait na tao. Legit. No reason to replace VP Sara as DepEd chief. Sabi ni presidente. Kasi in-interview siya kanina, si PBBM, sabi niya, President Ferdinand R. Marcos does not see any reason to replace Vice President Sara Duterte as Education Secretary amid her reported rift with First Lady Lisa Marcos. Sinabi niya sa interview kanina, ambush interview sa Oriental Mindoro. Nung bumisita siya doon para i-check ang estado ng mga palayan doon sa Oriental Mindoro, no, dahil ngayon itong balita. Parehong dinipensahaan ni Pangulong Bongbong Marcos sina First Lady Liza at Vice President Sara Duterte. Hindi raw aalisin sa gabinete ang vice at hindi rin naman masisisi ang naging reaksyon ng unang ginang. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. I don't see the reason behind that. But wala raw nakikitang rason para palitan sa gabinete bilang Education Secretary si Vice President Sara Duterte. Yan ang sinisigurado ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng hidwaan ng kanyang asawang si First Lady Liza Araneta Marcos at VP Sara. Matatanda ang sinabi ng unang ginang na bad shot na sa kanya ang Vice-Presidente. Nag-ugat yan sa umunoy pagtawa ni VP Sara ng tawaging bangag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Marcos. Hindi naman daw masisi ni PBBM si First Lady Liza sa kanyang reaksyon. first of all, my first reaction is how what a lucky husband I am. That I have a wife na very protective sa akin, na kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Yan, talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. Wait lang bago natin tuloy. Alam niyo ba inintriga yung statement na yan? Inintriga pa yan, pati yung statement na inintriga yan. Sino nag-intriga dyan? Syempre, our resident Marites. Attorney Marites, Harry Roque. Ano sabi ni Harry Roque? Kung good shot si VP Sara kay PBBM at bad shot kay Lam, alam naman natin na talagang tinatrato siya na bad shot sa administrasyon. Ibig sabihin, ang talagang nananaig sa gobyerno ay si First Lady Lam. Yun ang nakakabahala. Ha? How did you arrive at that conclusion? At tingin ko, yun ang pinupunto rin ni Vice President nung sinabi niya na sinabi niya na walang kinalaman yan sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. Hindi ko mag-gets yung connect. Bakit? Kasi mga kutsero, ganito yan. Kung si Lam ang nagpapatakbo ng gobyerno at bad shot si Sara kay Lam, edi ngayon pa lang, wala na siya sa DepEd. Bakit? Ba't pa niya patatagalin? Bad shot nga eh. O di sabihin na lang niya sa asawa niya, Honey, I want her out. Tomorrow. This doesn't make sense. Yun lang yun. Kung maninira ang kabilang kampo at gagamitin nila tong sitwasyon na to, galingan nyo. Kung bad shot si Sara kay Lisa, edi utusan na lang ni Lisa. Tapos kasi gusto nilang parating, si Lisa daw ang may hawak ng gobyerno. O di kung siya pala ang may hawak ng gobyerno, sabihin na lang niya kay Presidente, Honey, I want her out. Paltan mo na yung DepEd secretary mo. Halimbawa wala. Hindi ko naman ginagaya boses niya. Pero halimbawa ganun ang boses niya. Paltan mo na. AI ako eh. AI. Paltan mo na yung DepEd secretary mo. AI ako eh. Ganon. Pero hindi. Anong ginawa ni Presidente? Hindi ko siya tatanggalin. Bakit ko siya tatanggalin? Ano sabi ni Presidente? Bakit ko siya tatanggalin? Any of the cabinet secretaries will be replaced kapag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Sabi niya ni PBBM. Kapag hindi niya kaya, nagkasakit, sabihin mo lang, papalitan ka namin. Kapag hindi talaga marunong o korap, tatanggalin talaga namin. Hindi naman yun ginawa ni Inday. Hindi naman ganun si Inday, sabi ni PBBM. Attorney, it doesn't make sense what you're saying. It's obvious that you're just putting malice on what happened. Nilalagyan mo lang ng mali siya.
hindi ginagawa ni PBBM. Pinanindigan pa nga niya na bakit ko tatanggalin, ginagawa naman trabaho niya. Huwag mo na i-interpret at i-explain ng mga sinasabi ng mga Marcoses. Stay in your lane, pang Duterte ka lang. Ikaw na nga ang direktor ng Department of Interpretation and Explanation of the Dutertes. Gusto mo pang gawin pati Marcos? Sa kabila nito, hindi naman daw apektado ang working relationship ni Pangulong Marcos at VP Sara. Naunang sinabi ng bise na walang kinalaman sa kanyang mandato ang feelings ng First Lady. Mag-uusap kami ni VP Sara, kami ni Inday Sara, mag-uusap kami na tungkol dyan. Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Handa naman daw makipag-usap si VP Sara kay Pangulong Marcos. Nang tanungin naman ang Pangulo kung dapat bang magkaayos sila VP Sara at First Lady Liza, I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Ang First Lady, hindi sanay sa politika yan eh. Kami manihid na kami dyan sa mga insulto, kung ano-ano, personal na insulto, ay policy, lahat. Manihid. Hindi siya galing sa political family. Kaya siguro, she still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at may init at maanghang sa salita. Totoo naman yun. Si PBBM, makapal na balat niyan sa mga batikos. Ikaw ba naman, lumalaki ka with a Marcos last name. Diba? Ano ka? Magnet ka ng batikos. You're the you are the namesake of a person na talagang siniraan ng tawag dito, ng mga dilawan. Of course. Mahirap yun. So, as far as that is concerned, talaga, master na talaga ni BBBM yan. Magpapalampas ng mga issue-issue. Master na niya yan. may mensahe rin si Pangulong Marcos kay VP Sara. Huwag niya masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Noong Biyernes, nagkita sina Pangulong Marcos at VP Sara sa graduation ceremony ng PNP Academy. Nakita pa ang dalawang leader na nagbeso sa isa't isa at nag-uusap. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Friendly lang talaga si BBB. Alam niyo naman. Ito kahit mga DDS na vloggers mag-a-agree sila dito pag sinabi ko to. Kay BBBM, wala talaga masamang tinapay. Bakit? Mga kutsero, narinig ko yun sa isang DDS vlogger din na nakatrabaho ni BBBM. Siya yung mismo yung nagkwento. Nagsabi, si PBBM kasi hindi naman yan mabilis magalit talaga. Kay PBBM, ano yan, unless may gawin ka talagang sobrang sama. Walang masamang tinapay dyan kay PBBM. Sila na nagsabi nun. And hindi ko lang yun narinig sa isang tao. Narinig ko yun sa majority sa kanila. Sa lahat sa kanila. Kaya hindi rin ako magtataka na ganito yung treatment niya kay VP Sara. Which now, mga kutsero, begs the question. Kasi mga kutsero, may ganito kang anggulo. Sinabi ni Baste, mag-resign si Presidente. Sabi ni Baste, mag-resign ka. BBM resign. Hindi mo mahal ang bansa, mag-resign ka. Sabi ni Baste, as if siya mahal na mahal niya ang bansa. Mahal na mahal nga nila ang China. Tapos, dito, nung vinlog natin to, anong una nating comment? Unang-una nating sinabi, bakit tahimik si Sara? Ba't hindi man lang niya naipagtanggol si BBM? Unity team kayo, di ba? Anong sinabi ni Sara? Hindi, that's brotherly love. That's brotherly love. Wag niyo, hindi nga binabatikos yung presidente kasi mahal lang talaga ako ng kapatid ko. O sige, granted, sinabi niya yan, walang problema. Pero ano ba namang sabihin niya na mahal lang talaga ako ng kapatid ko, pero ako, personally, in my opinion, hindi naman tamad si presidente. Mahirap bang sabihin yun? Hindi ako naniniwala sa sinabi ng kapatid ko, pero mahal lang talaga niya ako. Yun lang yun. Walang masama doon. Mahal lang niya ako. It's his personal feelings. Oo. Personal feelings lang niya yan. Sa akin, red flag number 1. Red flag number 1 sa akin. Yung ginawa ni Sara na yan. The girl with the red flags. Red flag number 1 yan sa akin. Yan kay Sara. Red flag number 2. Kibuloy tells Marcos to resign. No longer worthy to be our trusted leader. Kibuloy yan ha, Kibuloy. Best friend ng tatay niya. Diba? Ano nangyari? Anong ginawa ni Bibi Sara? Pumunta nung rally. Doon sa rally na nagpaparesign kay BBM. Pumunta. Ayan. Oh, red flag number 2. Ang dami mong red flags, BP. Nakakadalawa ka na. Okay.
Ganito yung tatay niya. Diba? Marcos Bangag, etc. etc. Ano nangyari? No comment. Red flag number 3. Red flag. Red flag number 3. No comment ka dyan? Talaga, wala. Tinawanan mo lang yung sinabi ni baby, ni si Digong, ng tatay mo. Red flag number 3. That's it. That's it. Para sa akin, nakatatlong red flags ka na. Break na tayo. May 3 red flags ka na eh. Hindi na, break na tayo. Wala na, sorry na. End of relationship na. Huwag ganun. Huwag ganun. Nakita ko rin. May 3 red flags ka na eh. Mabait yung president. Tapos na. Sobrang. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.